Good morning po sa ating lahat. Good morning po. And sino po dito ngayon ang masaya? Tingnan mo nga katabi mo, mukha bang masaya yan? Amen. Dapat po tayo ay palaging masaya dahil po tayo ay mananampalataya. Diba? So, katumbas ng mananampalataya ay palaging masaya. Okay, so yun po dapat yung maging natin, no? Maging thinking natin palagi. Dahil ako ay mananampalataya, dapat palagi akong masaya. Amen. Masaya tayo sa piling ng Panginoon. Masaya tayo dahil naniniwala tayo. Maraming reason para maging masaya. Amen po ba? Maraming reason. Hindi lang isa yung reason. Pag tinignan mo, kalit-liitan yan, marami pong mga reason makikita tayo. Oo nga pala, no? Pagpapala sa akin ni Lord to, pinarana sa akin ni Lord to, no? So, kailangan lang maging masaya tayo. Alam mo yun, yung wala pang blessing si Lord, pero nagpapasalamat ka na, di ba? Kaya niyo yung ganun. Wala pa siyang pagpapala, pero dahil sinasabi ng Bible, dahil naniniwala tayo sa salita ng Diyos, alam natin na merong gagawin yung Diyos sa buhay ng bawat isa. Amen po ba? Amen. Palakpakan natin yung Panginoon. Sino po naniniwala dito, meron din gagawin yung Panginoon ngayong umaga sa kanilang buhay sa pamamagitan po ng mensahe ng Panginoon? Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. So, totoo po yan, no? Kahit sa mensahe ng Panginoon, sa ganitong mga pagkakataon, pag tayo ay nag-church, no? Kahit nagdi-devotion lang tayo, sa pamamagitan ng mensahe ng Panginoon, sa pamamagitan ng Bible, no? Sa pamamagitan din ng Holy Spirit, at the same time, nagkakaroon tayo ng, nabubuksan yung mga puso't isipan natin, at the same time, napagpapala tayo at nagkakaroon ng mensahe na mula sa langit. Yung mensahe po na naririnig nyo ngayon ay hindi ko mensahe, hindi po mensahe ng kung sino man. Okay? Ito po ay mensahe na galing mismo sa Diyos. Kaya pakinggan nyo pong mabuti, syempre, na yung mensahe ng Diyos, wag po nating ma-miss yung bawat opportunity. Kahit yung mga nasa online, minsan pag nasa online kasi, di ba, naranasan natin yung pag nasa online tayo, yung iba, may ginagawang iba, pero maganda yung nakafocus tayo sa ano po ng Diyos, sa salita ng Diyos. So, ang title po ng message ko ngayon, grabe, nahirapan ako sa pag-isip ng title. Ang title po ng message ko, Ang Galing Naman. Pero ano siya, title ko Tagalog. Pero mamaya titingnan natin bakit ang galing naman. Kasi kilala niyo si Naman? Nabasa niyo na yung kwento nun? Ang galing kasi ng kwento na yun. Kaya yun yung sabi ko, ano yung magandang, nag-iisip ako, ano bang maganda. Yan po talaga, sabi ko nga po sa inyo, yung isa sa pinakamahirap na hirap kong gawin. Makakagawa ako ng sermon within ilang minuto or oras. Pero pagdating sa talaga sa title, sabi ko, grabe, dito ako may challenge. Pero yan na lang nagawa ko, ang galing naman. Buksan po natin yung ating mga Biblia. Medyo mahaba po ng konti ito, pero Tagalog po siya babasahin. 2 Kings chapter 5, verse 1 to 4. Sabi nga natin lahat, ang galing naman. Ang galing naman. Okay? 2 Kings chapter 5, verse 1 to 14. Sabayan niyo po ako sa pagbabasa, no? Ibang version po yan, pero ito po, Tagalog, basahin natin. Sa may mga Bible, no? Sabayan niyo rin po ako dito. Sabi dito, sa Syria may isang pinuno ng hukbo na nagngangalang Naaman. Naaman. Okay? Mataas ang pagtingin sa kanya ng hari sapagkat sa pamamagitan niya ay pinagtatagumpayan ni Yahweh ang Syria sa mga labanan. Si Naaman ay isang magiting na mandirigma, ngunit siya ay may sakit na ketong. Minsan, ang mga taga-Syria ay nakabihag ng isang dalagitang Israelita. Naging katulong ang dalagitang ito ng asawa ni Naaman. Sinabi nito ng kanyang Panginoon, kung ang asawa ninyo ay lalapit sa propeta na nasa Samaria, tiyak na pagagalingin siya niyon. Nang marinig ito ni Naaman, pumunta siya sa hari at ibinalita ang sinabi ng dalagitang Israelita. Sinabi naman ng hari, sige pumunta ka at magpapadala ako sa iyo ng sulat para sa hari ng Israel. Pumunta nga si Naaman na may dalang 350 kilong pilak, 6,000 pirasong ginto at 10 magagarang kasuotan. Dala rin niya ang sulat para sa hari ng Israel. Ganito ang sabi sa sulat, mahal na hari, ang may dala nito ay si Naaman na aking lingkod. Nais ko sanang pagalingin mo siya sa kanyang ketong. Nang mabasa ito ng hari ng Israel, pinunit niya ang kanyang damit at sinabi, ako ba'y Diyos na maaaring pumatay at bumuhay? Bakit sa akin niya pinapunta ang taong iyan? Ito, para pagalingin sa kanyang sakit. Baka naman humahanap lang siya ng dahilan para magdigmaan kami. Verse 8, nang mabalitaan ni Eliseo ang ginawa
ng hari, ito po si Elisha po, no, si Eliseo, pinasabi niya, bakit kayo nababahala? Papuntahin niyo siya sa akin upang malaman niyang may propeta rito sa Israel. Nalaman ito ni Naaman kaya sumakay siya sa kanyang karwahe at pumunta sa bahay ni Eliseo, kasama ng marami niyang kawal na nakasakay sa kabayo at mga karwahe. Ipinasabi sa kanya ni Eliseo, pumunta ka sa ilog Jordan, lumubog ka ng 7 beses at magbabalik sa dati ang iyong katawan, gagaling ang iyong ketong. Nang marinig ito, galit na umalis si Naaman. Sabi niya, akala ko pa na may sasalubungan niya tayo sa harap ko. Tatawagan ng Diyos niyang si Yahweh at ikukumpas ang kanyang kamay sa tapat ng aking ketong at ako'y pagagalingin. At bakit hindi na lang sa ilog Damasco tulad ng Abana at Farfar na mas malinis kaysa sa anumang ilog sa Israel? Hindi ba pwedeng doon na lang ako maligo para gumaling? Verse 13, ngunit lumapit sa kanya ang kanyang lingkod at sinabi, Ginoo, mas mahirap pa riyan ang pinapagawa sa inyo ng propeta. Di ba't gagawin nyo iyan? Gaano pa kaya kung pinapahugas lang kayo para luminis? Kaya pumunta rin si Naaman sa ilog Jordan at naglublob ng 7 beses gaya ng ipinagbibilin ng propetang si Eliseo. Nagbalik nga sa dati ang kanyang laman at kuminis ang balat tulad ng kutis bata. Tayo pong lahat ay manalangin. Salamat po, Panginoon, sa iyong mensahe. Salamat sa iyong pag-asa. Nawa nga po, Panginoon, sa aming tatalakay ngayon, mangusap ka sa amin at buksan mo yung mga puso't isipan namin sa kung ano man yung sasabihin mo sa bawat isa, Panginoon. May iba't iba ka mensahe na ipaparating, pero naniniwala kami, Panginoon, na ikaw ang magpapala sa bawat isa at patuloy na gamitin nawa namin itong mga mensahe na ito sa aming mga buhay at reminder din po sa amin sa kung sino ka at kung gaano ka makapangyarihan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Okay, medyo mahaba po yung binasa natin, pero I hope naiintindihan nyo. Tagalog naman po no? Wala naman siguro ditong Amerikano o ano mang lahi. Pero nakita po natin, yung iba sa inyo familiar na po dito sa kwento na to, no? No, yung may ketong na si Naaman, tapos lumubog sa tubig ng 7 beses, and then gumaling. Ang galing! Kaya ngayon yung title ko, di ba? Medyo creative naman ng konti kahit pa paano. Amen? Ang galing nang nangyari kasi imagine niyo, di ba? Sino bang mag-aakala na gano'n ang mangyayari sa kanya? So nakita natin isa siyang mandirigma. Okay? Talagang mandirigma siya. Pero makikita po natin dito, sabi may ketong siya. Alam niyo sa buhay natin, mga kapatid, hindi man lahat tayo may ketong. Pero ang ketong dito, symbolically, ang tinitingnan natin dito sa isang issues natin sa buhay. No? Yung mga issues, okay, yung mga challenges natin, o kung ano mang meron tayo, kaya may mga sakit man kayo, karamdaman, ano man po, okay, hindi tayo pare-pareho ng pinagdadaanan. Pero dito kasi, ang gusto nating ipunto dito, may pinagdadaanan itong si Naaman. Okay? Nakita natin, ang pinagdadaanan niya, isang malaking pinagdadaanan niya, or isang issue na meron siya ngayon, ay yung meron siyang ketong. Pero nakita natin, habang binabasa natin yung Bible, nakita natin merong nangyaring kakaiba. Amazing things na nangyari sa buhay niya. No? Nung na-encounter niya yung Panginoon, yung propeta ng Panginoon, si Elisha, biglang nagkaroon ng pagbabago at nagkaroon ng kagalingan. Ano sabi sa uli? Ang galing ang sabi dito Okay? Nagbalik nga sa dati ang kanyang laman at kuminis ang kanyang balat tulad ng kutis bata. Sino ito gusto kuminis? Sino na may mga wrinkles na, yung mga ganyan. Di ba? Hindi nyo na kailangan pumunta kay Belo. Di ba? Ito sabi, kuminis kutis ng bata. Ibig sabihin, parang skin ng baby. Di ba yung mga baby, pag tinitingnan nyo ang kikinis, sabi mo na, sana all, walang pores. Di ba? Mga ganon. So, eto, anong nangyari kasi, may ketong. Kasi ang ketong, sakit sa balat po ito. No? Ibig sabihin, talagang pandidirihan ka kapag meron kang ganito. Ngayon, nakita nga natin sa dulo, sa last part, though hindi pa naman tapos dito yung kwento ni Naaman, pero dito ko na lang tinapos para maputol po natin dito kasi yung punto lang naman nandito kung ano yung nangyari kay Naaman. Yun nga po, gumaling siya. Kuminis na parang baby ang sabi, di ba? Ito yung explanation ng explanation ng Bible. Kumbaga, ito yung metaphor na ginamit ng Bible. Tulad ng bata. So, ibig sabihin talagang kuminis siya. Okay? So, alam nyo, sa life, hindi man gano'n. Sabi ko nga, iba. Pero, yung kung ano man pong mga issues na meron kayo, isipin nyo kung anong meron kayo. Hindi man ketong. Pero kayang i-turn ni Lord yan sa mas maganda. Bumalik sa dati, ma-restore. Amen po ba? Dito na-restore parang bata daw. Ibig sabihin, nung baby siya, ganon, bumalik yung kutis niya ng ganon. So, ano man po yung nasira ngayon sa inyo? May nasira po ba sa inyo ngayon?
sasakyan ko nasira. Hindi, ibig sabihin, sa sarili nyo. Okay? Baka sabihin, Lord, sana yung sasakyan na yan, umayos. Hindi, I mean, ibig sabihin ko, anong meron sa inyo? May sira, hindi naman ulo. Na maulo. Di ba? May ano bang something? Brokenness ba yan? Meron ba kayong na-damage ba sa inyo? Nasaktan ba kayo? Di ba? Or kahit physically, may sakit kayo? Anong meron sa inyo na damage kayo? Okay, ito kasi ang damage dito, malinaw, dito sa binasa natin, ang brokenness or damage na dito is physically. Nakita po natin, meron siyang ketong. Pero, kahit na may ketong siya, may pag-asa pa pala. Amen. So, ito po yung hope ngayon na binibigay sa atin ng Diyos. Hindi ko po alam kung anong issues nyo ngayon. Hindi po ako propeta, hindi ko po alam kung anong mga nasa isip nyo, pero lahat po tayo may issues sa buhay. Amen po ba? Kaya, yan yung problema. Kaya marami tayong issues sa buhay. Kaya tayo napag-chichismisan eh. Di ba? Pero ang point dito, mga kapatid, tingnan natin, ano ba itong mga makukuha po natin dito na mga aral dito sa buhay ni Naaman para makita po natin, makarelate tayo sa kanya. Hindi man, sabi ko nga, hindi man katulad ng buhay niya, pero paano tayo makaka-relate sa kanya sa buhay po natin. Ganoon naman sa Bible di ba? Sa mga characters sa Bible, yan po yung maganda sa Bible. Nakaka-relate tayo minsan doon sa mga, anong tawag dito? Sa mga character po doon. Sa mga nababasa po natin sa character, kasi unang-una sa lahat, hindi po sila perpekto. Okay? Kahit sino pa yan, nga si David pa yan di ba? Kahit sino, si Jesus lang ang naging perpekto. Pero doon makikita na magkakaroon tayo ng parang pwede natin silang tignan na makuhanan po ng lesson doon sa buhay po nila. Now, tingnan natin ito yung unang punto ko po dito. Tingnan po natin ngayon yung Naaman's condition. Okay, para mas maintindihan po natin tong kwento na to, no? Ano nga ba yung kondisyon? Okay, ano nga bang meron itong tao na ito? Sino nga ba itong tao na ito? Si Naaman. Okay? Balikan natin yung verse 1. Ang sabi dito, sa Syria, okay, taga-Syria siya, may isa siyang pinuno ng hukbo na nagngangalang Naaman. So, pinakilala ng Bible, isa siyang taga-Syria na pinuno ng isang hukbo. So, military leader po siya. Mataas ang posisyon. Okay, mataas pa ang pagtingin sa kanya ng hari. Ibig sabihin, talagang magaling siya. Kasi yung hari mismo, ang sabi, grabe to. Kumbaga, magaling talaga siya makidigma. Marami na siyang ipinanalong laban sa Syria. So, ibig sabihin, kung titignan po natin, talagang magaling itong, itong Naaman na to. Sabi, in-explain po ng Bible, ginagalang ng hari. Hari na po mismo yun, Kumbaga, yung presidente, may isang presidente, tapos merong isang military leader, hinahangaan niya pa yun. So, talagang magaling po siya. Yan po yung pagkaka-explain ng Bible. Pero, sabi dito, however, ang sabi, meron siyang ketong. Yun lang. No, sabi nyo nga, yun lang. Yun lang. Okay na sana okay na maganda yung pagtingin sa kanya ng hari. Talagang mayaman to, of course. Siyempre, siya yung pag talagang mataas ang posisyon niya, may pera yan, may impluwensya yan, makapangyarihan yan. Diba? Kung titingnan natin, ang ganda ng status niya, ang ganda ng kondisyon. Kaya lang, sabi ng Bible ang sabi dito nakakatawa, sabi, si Naaman ay isang magiting na mandirigma, ngunit siya ay may sakit na ketong. Diba? Parang, okay. Talagang diniin may ketong siya. Parang yan yung parang yan yung nauso namin dati nung high school kami, yung uso na, yung payag ka, alam mo yan, yung payag ka, kamukha mo si Dingdong Dantes, pero yung ulo mo sing laki ng munggo. Yung mga ganon. Diba? Pogi ka nga, pero yung ulo mo sing laki ng munggo. Payag ka, pogi ka, kasing pogi mo si Coco Martin, pero invisible ka. Yung mga ganon. Payag ka, mayaman ka, diba? Pero di mo pwedeng gamitin yung pera mo. Alam mo yan, yung meron something na maganda, pero meron ding hindi maganda. Di ba? Parang ganito yung kay Naaman Sabi niya, magiting na hari siya, pero may ketong siya. Okay naman Di ba? Okay na sana Alam niyo ang sakit na ketong before, pinandidirian yan. Uso pa ba yung ketong ngayon? Alam ko dati, sabi nila, huwag kayo magpa-plansya, tapos magbabasa, baka magkaketong. Totoo ba yun? Di ba? Sabi nila pa nagpa-plansya ka daw, tapos nang matagal, tapos mamaya magbabasa ka, magkakaketong ka daw. Totoo po ba yung mga... Kasi hindi naman kayo nagpa-plansya. Di ba? Hindi naman, wala naman nagkaketong dun. No? Pero ewan ko kung saan nanggaling to. Pero during that time, ang ketong mga kapatid, walang cure dito. Yun po yung mahirap kasi nun Imagine nyo, walang ibang pwede magpagaling dito. Kumbaga, tatanggapin muna na may ketong ka. So, depressed siguro tong tao na to. Kasi imagine mo, okay na nga Kaya lang, syempre, nakakahawa po yung sakit na yon. Okay? At kasi simula pa lang, kumbaga, hindi pa nag-evolve yung ketong during that time. So, ibig sabihin nun, talagang matindi po yung sakit na yon. At talagang isolated siya actually.
Pag talaga may ketong ka, kumbaga, naalala nyo nung pandemic, kapag may pag meron kang COVID, ang ginagawa, ina-isolate ka. Ang tawag sa ganon? Quarantine. Kasi parang hindi ka makahawa eh. So siya, hanggat maaari, layo siya sa mga tao, di ba? Nilalayuan siya ng mga tao, kahit na pinuno siya, kahit na mandirigma siya, pero may ketong pa rin. Di ba? Okay na eh. So, ibig sabihin lang po niyan, mga kapatid, talagang matindi yung issue na meron siya. Kahit nasabihin natin dito na mandirigma nga siya, magaling nga siya, mahusay nga siya. Di ba? Tinitingala nga siya ng hari dahil magaling siya. Pero may ketong. So, ang punto ko po dito, sa buhay po natin, hindi tayo magiging perpekto. Kahit sino ka pa, kahit mayaman ka, kahit na meron ka pang pinag-aralan, kahit sino ka pa, kahit na sabihin natin sikat ka, kahit sabihin na natin na pogi ka, maganda ka, kahit sabihin na natin na anak ka ng kusino man, anak ka ng tatay mo, anak ka ng congressman, di ba? Pero, hindi pwedeng mawala na magkaroon ka ng issues or something sa buhay mo, tulad nitong sinaman. Amen? Huwag niyo pong i-expect na magiging perfecto kayo. Huwag niyo iisipin na magiging, kaya nga, nag-post nga ako sa Facebook kagabi, ang sabi ko, lahat ng nagkakasala at lahat ng hindi perpekto, magkita-kita tayo sa church. Tignan mo yung katabi mo. Pag sinabi niyang perpekto siya, papaka-counsel po ako sa inyo, paano maging perpekto. Pag sinabi niyang perpekto siya, ako mismo lalapit sa inyo, paano mo nagawa yun? Di ba? Kaya nga tayo nasa church eh. Unang-una sa lahat, hindi tayo perpekto. Amen? Ang akala kasi ng iba, kaya ka nasa church kasi sobrang perpekto mo na. Kaya dapat wala ka nang gagawing mali. Amen? Sasabi, attend ka ng church, ganyan naman ugali mo. Kaya nga umaattend ng church para maayos ang ugali. Mas mahirap nga yung masama na ugali mo, hindi ka pa umaattend ng church. Kaya yung katabi mo, pasalamatan mo, buti na andyan yan. Hindi ko sinasabing masama ugali niyan, ha? Amen? Amen? Nandiyan siya kasi gusto niyang magpaayos. Amen? Yun naman kasi kaya ka nga atid ng church kasi gusto mo yung heart ko, hindi okay. Yung heart ko ngayon, parang tingin ko, Lord, di ako karapat-dapat, Lord. Gusto ko umatid ng church, magpapaayos ako sa'yo ngayon. So praise God, pumasok sa church. Mas mahirap kung hindi. Di ba? Mas mapapariwara yung buhay niyan. Kaya nga tayo pumapasok sa church para magpaayos. Kasi alam natin, damage tayo, broken tayo, tulad dito, sinaaman, o kaya may sakit tayo or may something, and nag-expect tayo ng something mula kay Lord. May expectation tayo kapag punta natin sa church. Hindi dahil banal na tayo. Yes, ginagawa tayong banal actually. Pinapabanal tayo. Isa pong process to na pagpunta mo sa church na unti-unti kang pinapabanal ng Diyos. Pero hindi ibig sabihin, dahil umaating ka ng church, banal ka. Yun yung reason. Hindi po. Marami po tayo ditong mga issues sa buhay. Nagkakasala pa rin po tayo. Tignan mo katabi mo. Siguro, pag simula pag-ising niya, nakakabenteng kasalanan na yan. Bilangin mo kasalanan mo simula nung nagising ka, habang naglalakad ka, ano ba, nag-judge ka na agad ng tao, ano ba nasuot itong kapatid ko na ito para namang, alam mo yun? Ay, ito na naman si ano. Nagkakaroon, alam mo, hindi pwedeng mawala yung kasalanan. Nandyan pa rin po yung kasalanan. So, huwag mo sasabihin na, perfecto na ako, okay na ako, hindi pa, wala ka pa sa langit. Gusto mo na maging perfecto? Bahala kayo. Diba? So, i-accept po natin yung katotohanan na gano'n, na we are not perfect. Unperfect po tayo, nagkakasala pa rin tayo. Pero yun nga, kailangan meron kang gawin sa bagay na yun para maging maayos ka. So anong gagawin mo? Pumunta ka ng church. Umatin ka ng church. Etong sinaaman, may nagsabi sa kanyang bata na dalagita. Ang sabi niya, meron akong kilala na pwedeng magpagaling sa'yo. May nag-invite. Sino ito in-invite sa church? Yung product ng nag-invite sa church. Ano kayo, napadaan lang? Uy, First AD, pasok nga ako dito. Ano to, mall? Yung iba sa inyo, pinanganak yung tatay, di ba? Pasalamat kayo sa nag-invite sa inyo sa church. Amen? Kung sino man yon, i-text nyo na ngayon, salamat, in-invite mo ako sa church. Wala ako sa church ngayon. Wala akong buhay na walang hanggan. Okay, hindi magiging maayos yung buhay ko. Okay? Dito, may nag-invite sa kanya, ang sabi, yung batang Israelita, ang sabi niya, meron akong kakilala. Pumunta. May pagbabago nangyari. Gumaling. So kayo ganun din. Pag may nag-invite sa inyo, kaya huwag nyo nga yung mga nag-invite, invite kayo, punta kayo ng church. I-grab nyo yung opportunity kasi merong something na magbabago sa inyo.
May mangyayari maganda sa inyo once na kayo ay sumunod sa Panginoon. Yung church, walang kapangyarihan to na baguhin kayo. Itong mismong building na to, wala pong kapangyarihan. Oo, maganda. Yung facility natin, praise God. May aircon tayo, magaganda yung mga gamit natin. Praise God po, para doon. Pero ang point ko dito, hindi yung church yung magbabago sa'yo, yung Diyos mismo, yung mensahe ng Panginoon. Okay, siya yung mag-aayos sa'yo. Kaya nga tayo pupunta ng church. Kasi hindi tayo perpekto. Kahit ako mismo, hindi ako perpekto. Nakatayo ako sa harap nyo ngayon. Naaminin ko, hindi ako perpekto. Nagkakasala pa rin po ako. Pag sinabi kong hindi ako nagkakasala, baka hindi na kayo umattend. Ano ako? Ano? Appoint? Oh, wag na. Oh, wala akong sinabi. Wag tayo ganon. Di ba? Hindi ako yung daan. Ako lang yung magiging daan. Gagamiting daan. O, di ba? Tayo yung gagamiting daan para ano yan kay Lord. Tayo yung mag-i-invite. Okay? So, mag-invite lang po tayo na mag-invite, mga kapatid. Lalo yung tingin natin, ay, itong tao na to, kailangan ito ng Kristo sa buhay. Invite. Okay, mag-isawang mag-invite. No? Kasi kayo, in-invite din po kayo ng magulang nyo, ng kung sino man sa church. So, yun po yung nangyari, no? Nagkaroon, ito yung condition niya eh. Maganda, pero hindi. Di ba? Maganda yung condition niya, pero hindi. Ganoon naman talaga, hindi naman maganda lahat. Okay, pag nasa mundo ka na ito, simula po, nung nagkasala yung mga tao, sina Eva at Adan, simula po nung nangyari yun, wala na. Talagang hindi na po naging perpekto ang lahat. Nung una, perpekto. Alam po natin yan. Nung hindi pa kinakain yung prutas na yon, no? Yung dragon fruit, ano bang prutas yun? Hindi natin alam kung anong prutas yun. Okay, pero prutas po yun. So, nung hindi pa kinakain yung forbidden fruit na yon, perfecto talaga. Walang ganito. Hindi ka magkakaketong, walang problema kayong ganyan. Di ba? Maayos lahat yung mga mukha nyo. Maayos naman talaga. Di ba? Ibig sabihin, perfecto. Sabi nga ng Diyos, nung nilikhaan niya, everything, talagang maganda lahat. Perfecto, ibig sabihin po nun, kung titignan po natin sa original. Pero, ang point po is, pumasok kasi yung kasalanan. Kinain nila Eva at Adan. Hindi ko sabi sisihin nyo sa Eva at Adan. Sisihin nyo si Satan. Diba? Pero ang nangyari kasi, kinain nila. At nung kinain nila yun, ayun na, pumasok na yung sakit, pumasok na yung mga issue sa buhay, diba? Nahiya na nga sila. So, yun po yung nangyari. Yung kondisyon ng tao, from perfecto, nahati na. Okay, hindi na naging perfecto. Pumasok na yung iba't ibang mga kung ano-ano man na nagiging issue po sa buhay. Pumasok yung problema. Pumasok yung kamatayan. Diba? So, yun po yung nangyari. Dahil po yan sa kasalanan. So, yung ano man pong kondisyon nyo ngayon, okay, na hindi maganda, yan po ay bunga ng kasalanan. Ulitin ko po. Hindi nyo lang kasalanan. Actually, yung kasalanan ng unang tao. Pero syempre, kasama yung kasalanan natin. Di ba? Halimbawa, meron tayong nagawang kasalanan. May consequence po yan. Hindi pwedeng wala. Sabi ko nga, oo, nagkakasala tayo. Kahit Kristiyano na tayo. Pero laging tatandaan, may consequence pa rin yan. So, may kondisyon na mangyayari sa buhay mo. Pero ang point ko nga dito, lahat po na nangyayaring hindi magaganda na yan, dahil po yan sa kasalanan. Ang ugat po niyan ay kasalanan. Suffering. Bakit nagsasuffer yung mga sinasabi nila? Bakit nagsasuffer yung mga tao na inosente, yung ganon? Bakit? Dahil po yan, balikan natin yung una, kasalanan pa rin po yan. Kasalanan po yan ng unang-unang tao. Hindi naman gusto ng Panginoon niya mag-suffer yung tao eh. Hindi naman gusto ng Diyos na mag-suffer ka ngayon eh. Hindi naman gusto ng Diyos na mahirapan ka ngayon eh. Gusto niya ba yan? Dahil una pa lang sa plano na, ang sabi niya, ang ganda ng plano ng Diyos sa buhay mo. Kaya lang, dahil nga sa kasalanan, dahil doon sa prutas na yon na pinagbabawal ng Diyos, pero kinain nila, pumasok tuloy yung issues. So, ang gagawin natin, i-accept po natin yun. Meron at meron po. But, ang maganda dito, pwedeng i-fix ng Diyos yung issue. Amen? Ano man pong issue sa buhay nyo ngayon, kahit ano pa po yan. Oo, sabihin na natin na merong hindi magaganda mangyayari sa buhay mo dahil sa kasalanan, pero meron pa rin magandang gagawin yung Diyos sa'yo. Pwede niyang i-turn kung ano man yung mga issues na yan doon sa magandang plano niya para sa'yo. Amen? At doon mo makikita na talagang merong kayang gawin yung Diyos. Meron siyang ipapakita sa'yo na greater things sa buhay mo. Kapag, syempre, sumunod ka sa Kanya. Okay? Yung po yung nakita po natin dito. So, alam niyo po mga kapatid, makikita natin dito na saan man tayo magpunta, pag tayo ay nabubuhay pa sa mundo na ito, hindi po mawawala yung mga challenges, issues, mga problema po sa buhay natin. Kahit na pumunta ka pa sa pinakamagandang lugar. Ano po yung pinakamagandang lugar na napuntahan nyo?
Sabi ng iba, church. Church. Wala ko sa inyo, di ba? Kahit pumunta ka pa sa lugar na yon, meron at meron ka pa rin mararanasan na hindi maganda. Alam mo yon, yung parang, alam mo, pag kunwari, magta-travel kayo. Sino ito nagta-travel? Ay, walang nagta-travel. Kahit yung dyan lang, kailangan ba Palawan? Kailangan ba Boracay? Ibig sabihin, pag magta-travel ka, di ba? Pag magta-travel ka, excited ka, di ba? Excited ka, gusto kong mag-travel. Okay, gusto kong gusto kong mag-enjoy, gusto kong hanapin yung sarili ko. Wow, may ganun pa no? Soul searching sa, ano yan? Yung uso ngayon na pinupuntahan, Siargao, o di ba? Siargao pa? No, kasi na din lustre. Yung mga artista, di ba, doon nagpupunta? Di ba? Lalo ng pandemic, nagpuntahan doon yung mga tao, sabi nila, dito ko hahanapin yung sarili ko. Nahanap ba? Di ba? Pero ang punto ko doon, alam mo yung pag nagta-travel tayo minsan, excited tayo, yes, ganyan. Feeling natin, ang gaganda na mangyayari, no? Kasi, ina-expect natin, wow, grabe, pupunta kami sa ganito, ito yung itinerary, ganyan, 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 ganyan. Pero, hindi lahat ng ina-expect mo na maganda ay mangyayari sa travel mo. Sa biyahe pa lang, pagod na ako, una pa lang, grabe, nasusuka ako dahil yung biyahe, layo ng biyahe. Di ba? Magugutom ka. Di ba? Alam mo yon yung mga expectation mo, parang nung una, okay, ang ganda. Okay, excited ako, yes. Parang tingin mo, lahat maganda yung kalalabasan eh. Tayo biglang umulan. Ganda, nagsapatos ka pa, ang ganda-ganda ng sapatos mo. Di ba? Nagkaroon ng aberya. Anong point ko dito, mga kapatid? Kahit ano pang isipin mo, nakaperpektuhan na mangyayari sa mga plano mo o sa buhay mo, hindi pwedeng mangyari yon. Amen po ba? Hindi pwede mangyari yun. Meron at meron talagang something na mangyayari sa buhay mo na sabihin nga natin hindi maganda. Kaya sa buong life mo na hindi maganda. Pero minsan, iaalaw ni Lord yun. Amen? Okay? Minsan, inaalaw po ni Lord yun. Hindi siya basta ano lang, nangyari lang sa'yo, trip lang ni Lord. O trip kitang, magkaketong. Pwede ba yun? Ay, gusto kita magkaketong magkaketong ka dyan. Ganun ba gusto ni Lord? Hindi. May plano yun. Tingnan nyo, nung may ketong siya, nakita natin, kung papasahin nyo pa yung huling part nito, naniwala na siya na yung Diyos ng Israel, siya yung tunay na Diyos. And remember, ito pong si Naaman, siya po ay Gentile. What do you mean by Gentile? Hindi siya Hudyo. Kasi ang akala natin sa Bible, kumikilos lang yung Diyos sa Hudyo, sa mga Hudyo. Doon lang siya nakafocus. Yung mata niya talaga nakafocus lang sa mga Hudyo. Marami po nakita natin na talagang nakita natin yung kilos ng Diyos sa mga Hudyo. Talagang doon po siya. And Jesus, Hudyo po siya. Bumaba siya sa Israel. Pero ito pong si Naaman, isa po siyang Gentile. What do you mean by Gentile? Parang tayo, Gentile tayo. Hindi naman tayo Hudyo So, ibig sabihin, anong point ko dito? Yung grace ng Panginoon para sa lahat. Para sa'yo, para kanino man yan. Dahil mahal ng Diyos ang lahat ng nilikha niya. Amen. Palakpakan natin yung Diyos. Kahit sino pa yan. Ito po, Gentile. Okay, hindi siya sumusunod sa law ng mga Hudyo. As in talagang Gentile. Kaya nga sabi, hindi niya nga kilala kung sino nagpapagaling na yun. Punta sa hari, akala yung hari magpapagaling So, ibig sabihin, meron siya ibang kinikilalang Diyos. Pumunta nga siya, yung hari nga, sabi, ba't ako magpapagaling sa'yo? At isa pa po yun, makikita natin dito. Makikita natin, kahit hari pa yan, kahit sino pa yan, hindi ka kayang pagalingin yan. Presidente, kung sino man sa mundo na ito na tinitingnan mo, walang magagawa sa buhay mo yan. Hindi ka kayang ayusin yan. Kahit yung presidente, ay yung hari mismo dito, ang sabi, nagsira siya ng dami, sabi niya, bakit ka pumunta sa akin? Ako ba yung kayang bumuhay ng patay? Yung hari na mismo yung nagsabi, wala siyang kakayanan dahil tao lang siya. Ang may kakayanan na magbago ng buhay natin, mag-ayos ng buhay natin, ay walang iba, kundi yung ating Diyos. Amen? Kaya lumapit ka sa Diyos. Sa Diyos ka lang lalapit. Hindi sa akin, hindi sa kung kanino man, hindi sa mga nakatayo dyan ng mga rebulto o kung ano man, hindi ka kayang pagalingin yan. Yung mga pampaswerte. Tingnan yung mga nagbebenta ng pampaswerte. Kung pampaswerte yun, dapat di nila binebenta yun. Amen? Swerte nga, ba't mo bebenta? O di sana sa akin na lang yun. At saka tignan mo yung buhay mo, ba't swerte ka ba? Ba't mo bebenta yung pampaswerte kung alam mong swerte yun?
Di ba? Dito, baka may pampaswerte ko to. Binili ko to sa Quiapo, pampaswerte daw. Eh bakit yung damit mo? Ano? Alam mo yun? Kung swerte talaga yun, dapat swerte ka rin kasi nasa'yo yan eh. Pero ang point ko dito, walang swerte. Mapalad na po tayong lahat. Amen, dahil kay Kristo. Simula nang pinapasok mo si Jesus sa buhay mo, yun na yun. Hindi ka swerte. Okay, walang swerte sa mundo na ito. Mapalad ka lang. Mapalad po tayong lahat. Sabi mo sa katawan, mapalad ka. Ano, malapad? Ano? Mapalad. Okay? So, mapalad po tayong lahat na kay Kristo. Yun po yung maganda doon. We are all blessed, di ba? Ano man pong kalagayan natin, yun po yung maganda. Ano man kalagayan mo, okay, sabi ko nga, hindi ka man may itong, ano man pong issue mo ngayon, alam mo na pinagpala ka na. Okay, dahil hindi mo titignan yung sarili mo, hindi mo titignan yung condition mo eh. Titignan mo kung sino ka kay Kristo. Pag Kristyano ka, ganun ka eh. Hindi mo titignan, ano ba itong pinagdadaanan ko? Sino ba ako? Ano ba yung background ko? Ano ba yung mga experiences ko? Ano ba yung mga pinagdaanan ko? Di ba, ito lang ako. Hindi yung titignan mo pag nakay Kristo ka. Ang titignan mo, ikaw mismo kay Kristo. Sino ka ba kay Kristo? Kung alam mo pinagpala ka na kay Kristo, lahat ng issues, mga condition mo sa buhay, wala na yan. Dahil napagtagumpayan na yan ng Diyos. Kahit nga kamatayan, napagtagumpayan yan eh. Sakit pa kaya? Issues mo pa kaya? Ketong pa kaya? Kaya nga, sabi ko nga sa inyo, ano bang issue nyo ngayon? Kayang-kayang ayusin ng Diyos yan. Kayang-kayang i-fix ng Lord yan. Okay? So, ang condition po natin ngayon, sabi ko nga, tignan nyo yung condition nyo ngayon, huwag kayong mawalan ng pag-asa. Pwede pang maayos yan. Pwede pa pong maayos yan. Tignan yung condition nyo dati. Kung ikaw compare nyo yung condition nyo dati, sa condition nyo ngayon, nung nakikristo kayo, malaki ba yung pagbabago? Malaki, di ba? Yung dating addict. Tignan mo yung katabi mo. Ang lilisik pa yung mata niya. Di ba? Si daddy, dating addict yan. Oh, addict po yan. Malakas yan uminom. Sabi niya, kinakwento niya po, malakas yan uminom. Malakas yan magyosi. Marijuana ba yung ginagamit niya po? Talagang in-expose eh, no? Di ba? Kasi yung Bible, dyan nila iniipit yung mga droga. O, di ba? Imagine niyo. Pero nagbago. Amen. Yung buhay nagbago. So, ganoon din po tayo. May pagbabago mangyayari sa atin pag nakikristo tayo. Alam ko po may mga issues kayo dati. At issues ngayon na pwede pang mabago. Huwag kayong mag-isip ng wala nang pag-asa. Pag nakikristo ka, lagi may pag-asa. Hindi pwedeng wala. Kahit tinitignan mo na, wala na yata pag-asa to, hanggang dito na lang, hindi. God will make a way. Hindi pwedeng hindi. Tatagan mo yung puso mo. Nakikristo ka, dapat matatag ka. More than conqueror ka nga eh. More than conqueror ka. Hindi lang conqueror. Alam niyo more than conqueror? Ibig sabihin nun, higit ka pa sa mananagumpay, tinagalog ko lang. Hindi, para mas maintindihan nyo, di ba? Kung nanalo ka na, mas nanalo ka pa. Amen? Kung panalo ka, mas panalo ka pa. Yung illustration ko nga na sinasabi ko sa inyo dyan, halimbawa, naglalaro ng basketball. Pag naglaro kayo ng basketball, halimbawa, o kailangan laban na lang, Lakers versus Miami. Lakers 81, Miami 82. Yun po, yung mananagumpay. Ang higit pa sa mananagumpay, Miami 90, Lakers 1,200. O higit, ibig sabihin ko, OA. Talagang higit pa sa mananagumpay. Amen. Ganun po tayo sa mata ng Panginoon. Palakpakan natin ng Panginoon. Ganun po tayo. Yun po yung identity natin. Higit pa, hindi ako maka-Lakers, baka sabihin nyo, Laker pa yan. Ibig ko sabihin nun, higit pa doon. Nanalo ka na, pero higit pa doon. No match. Kaya no match natin si Satan. Amen. No match po sa inyo si Satan. Kahit sino pa kayo. Kahit pang, halimbawa, kahit na ano pang mga background nyo, kahit sabihin nyo, dati ganito kayo, ganyan kayo. Hindi, pag nakikristo na kayo, walang magagawa si Satan sa buhay nyo. Hindi pa nga nagsisimula laban, panalo ka na, di ba? Ganun yung identity natin sa Panginoon. Sinabihan ka na more than conqueror. Ano ibig sabihin nun? Hindi pa simula yung laban, pero tagumpay ka na. Amen? Palakpakan natin yung Panginoon. Sinabi ka ng ganun, hindi ka naman talunan eh. So yan po yung condition natin. Alam mo dapat yung condition mo. Oo, merong hindi magandang kondisyon. Meron kang hindi magandang mga, halimbawa sabihin natin, issues sa buhay mo.
Pero mas malaki dyan yung mga magagandang kondisyon na pinapakita sa iyo ng Diyos o kung sino ka man kapag ikaw ay na kay Kristo. Basahin mo yung Biblia, makikita mo na hindi lang pala ako ito. Minsan minamalit natin sarili natin, minsan nakala natin eto lang tayo, pero hindi. Makikita mo, masigit pa doon. At maganda yung identity mo sa ating Panginoong Jesucristo. Pangalawa po, tingnan po natin yung Naaman's confusion. Okay? Ano ba? Nagkaroon ng confusion. Basahin po natin yung sa verse 9 to 12. Sabi dito, nalaman ni Naaman, kaya sumakay siya sa kanyang karwahe at pumunta sa bahay ni Eliseo, kasama ang marami pa niyang kawal na nakasakay sa kabayo at mga karwahe. Pinasabi sa kanya ni Eliseo, pumunta ka sa ilog Jordan, lumubog ka ng 7 beses at magbabalik sa dati ang iyong katawan. Gagaling ang iyong ketong. Nang marinig ito, galit na galit siya. Yun nga, nagkaroon siya ng confusion. Bakit? Sabi niya, bakit ganon? Sinabi niya, akala ko pa na may sasalubungin niya ako, tatayo sa harap ko, tatawagan ng Diyos niyang si Yahweh, at ikukumpas ang kanyang kamay sa tapat ng aking ketong, at ako ay pagagalingin. At bakit hindi na lamang sa ilog Damasco? Ayun na naman, confusion na naman. Okay? Tulad ng Abana at Parfar, na mas malinis kaysa sa ilog ng Israel. Ibig sabihin, madumi ba yung Jordan River? Dito nga binaptize si Jesus eh. So, hindi ba pwedeng doon na lang ako maligo para gumaling? So, makikita po natin dito, ang dami niyang confusion. Ang dami niyang tanong, bakit hindi na lang ito? Bakit ganyan? Bakit ganyan? So, parang nagkaroon siya ng, kasi parang nainis na siya eh. Pumunta siya sa hari, hindi naman pala kayang pagalangin. Tapos, nung pumunta naman siya kay Elisha, akala niya, sasalubungin siya ng mga tao. Kasi ano siya eh, magaling siya eh. Pero may ketong. Diba? Tapos, pagdating nyo, ang sabi pa, ito pa yung utos ni Elisha. Ang sabi niya, pumunta ka sa ilog Jordan. Yun yung utos. Magbalik-balik ka and ilubog mo ng 7 beses yung sarili mo doon. Kung kayo nasa kalagayan ni Naaman, anong mararamdaman nyo? Ba't ko gagawin yun? Ba't ako maglulubog doon? Eh, ang dumi-dumi nga. Yun nga, gusto niya sa malinis na tubig pa eh. Di ba? Bakit niya gagawin yun? Tas 7 lubog, parang nakakatawa yun. Lulubog ka, pumunta ka sa ilog ng Tanato, maglulubog-lubog ka doon. Pagkakamalan ka pang, yun, baliw ba yan? Minsan gano'n kapag nakakikristo tayo, pinagkakamalan tayong baliw. Amen po ba? Napagkamalan na kayong baliw dahil kay Kristo. Mas okay na po yun, kaysa pagkamalan kayong baliw nang wala kay Kristo. Marami po mga pinagkamalang baliw dahil kay Kristo nung sila po ay sumusunod kay Kristo. Yung mga unang mananampalataya. Actually, sa Antioch, yung mga katabi mo, ina-Antioch na ba yan? Antioch, ito po yung lugar, lugar po yun, Antioch. Doon po unang nabanggit ang salitang Christian. Doon po binansagan sila ng mga Christian. Kasi nakita ng mga tao, ng mga tao doon, na itong mga sumusunod kay Kristo, parang mga baliw sila. So, ibig sabihin, pinagtatawanan sila. Pinagtatawanan po sila. Kaya doon po sa lugar na yon, sinabi po yun sa Acts na sa Antioch, unang nabanggit yung salita o unang tinawag yung mga Kristiyano na Kristiyano. Pero yung Kristiyano po na yon, pangmamak po yun. No, yun po yung unang history ng yung pangalang Kristiyano. Pinagtatawanan kasi sila kasi sumusunod sila doon kay Kristo. Parang alam mo yon, yung parang meron kasi silang iniidolo, then sinusundan nila yon. Parang halimbawa, iniidolo mo, sino ba yung mga pinagtatawanan natin ngayon tas iniidolo, 'di ba? Parang ay sumusunod ka kay ganon, kay Babalu, yung mga ganon. Anong tawag sa mga sumusunod kay Babalu? Babalers, mga ganon. Di ba yung mga ganon? Pag yung mga kay Sharon, ang tawag kay Sharon? Magbabalot. Balutin mo. Di ba? Pag kay Nora, Vilma. May mga tawag sa ganun, di ba? Pag yung tao na yon iniidolo mo, and then yung mga sumusunod, yung mga nag-idol sa kanila, yun yung tawag sa kanila. Ewan ko ba gets nyo ako sa part na yon. Pero kay Jesus, ganun din. Sa Antioch, ganun po, pinagtatawanan sila. Pinagkakamalan silang baliw. So, ngayon po dito, nakita natin, na-confuse si Naaman. Sabi niya, anong gagawin ko? Ba't ko gagawin yon? Unang-una sa lahat, mataas nga yung pagtingin ng hari sa kanya, tapos palulubugin ng ganon.
May pride. May pride. Tandaan niyo po ito mga kapatid. Yung pride, yan yung kauna-unahang sisira sa breakthrough sa buhay niyo. Yung pride, yan yung sisira sa blessing. Yan yung magbablock sa blessing. Yung pride na meron kayo. Kaya, lunukin nyo na yung pride nyo. Alam ko, gutom na kayo. So, ang lunukin nyo yung pride nyo. Hindi, kasi ang pride, mga kapatid. Imagine, kung na-confuse siya, at hindi niya sinunod, itong utos ni Elisha, hindi siya gagaling. Hindi siya magbabago. Ano ang nangyari? Dahil binaba niya yung pride niya, nilunok niya yung pride niya, kasi ang nangyari dito, ang maganda dito, merong nag-ano sa kanya eh. Sampang verse yun, yung sa may last part, kasi ayaw niya eh, parang ayaw niya na, gusto niya na sumuko, ayoko na. Ano ba pinapagawa niyo sa akin? Bakit ganito? Ngayon, ako-confused na nga siya eh. Di ba? Pero sa verse, basahin nga natin yung verse, saan yun? Yung merong nag-ano sa kanya, na mga servant, nag-encourage sa kanya. Sa verse 13. Basta natin yung verse 13. Ano sabi sa verse 13? Hindi, next pa dyan. Ayan, yan. Di ba? Nako-confuse na nga siya eh. Pero ang sabi, pero lumapit ang mga, ano yun? Basta mga servant yan. Sinabi, di ba? Amo, kung may ipinapagawa po sa inyo na malaking bagay ang propeta, hindi pa gagawin nyo ito, pero bakit hindi nyo magawa ang sinabi niya na magugas at gagaling kayo? So dahil po dyan sa servant na yan, kasi nga pasuko na siya eh. Parang ayaw niya na eh. Wala naman pala dito. Sayang lang ako ng oras. Parang ganun. Pero dahil merong dumating na servant, ang sabi niya, sige, tuloy. May nag-encourage. Ayan na naman. May encouragement na naman. Kanina, servant din yung kanina eh. Napansin nyo? Merong dalawang servant dito na ginamit para gumaling itong si Naaman. Ano yung unang servant? Binanggit ko sa inyo kanina. Sino yon? Servant po yun. Bago siya pumunta ng Israel, may nagsabi sa kanya, pumunta ng Israel. Meron nagpapagaling doon. Sino yung servant na yon? Yung dalagitang Israelita, yung bata. Imagine niyo, servant. And then sa may last part, ang nag-encourage siya naman sa kanya na, sige, tuloy mo lang. Servant na naman. Kung siya, mataas siya, yung katungkulan niya, talagang pride yung pairali niya. Ba't kita susundin? Servant ka nga eh. Ba't kita susundin? Mas mataas ako sa'yo, mas pinag-aralan ako sa'yo, ba't ako susunod sa'yo? Pero hindi, nakita natin. Kahit na medyo may pride itong si Naaman, pero at the end of the day, sumunod pa rin siya. Tulad nga nung kanina, nung sa servant na babae. Servant lang po yun. Ang sabi niya, meron akong alam na nagpapagaling doon sa Israel. So, sumunod siya. Pumunta siya. And ngayon, ito na naman, nung pumunta naman siya sa Israel, na-confuse naman siya, bakit ganito yung pinapagawa niyo sa akin? Nakala ko ba, yun pa yung ina-expect niya eh. Na parang merong, papato yung kamay, and then, gagalaw. Ano parang magic? Yun yung ina-expect niya. May expectation. Akala. Minsan, gano'n din po tayo mga kapatid. Alam niyo, marami namamatay sa maling akala. Nakala, mababaw yung ilog, nung tumalon, malalim pala. Patay. Di ba? Akala mo, mahal ka, iniwan ka sa ere. Yun lang. Di ba? Akala mo, ipaglalaban ka, iniwan ka sa ere. So, anong point ko dito? Akala niya, ganun yung mangyayari. So, tayo may expectation din tayo minsan eh. Lord, Kristiyano na ako. Ito yung ina-expect ko, ganito. Pero minsan yung expectation natin, hindi ganyan yung papakita ni Lord, hindi ganyan yung utos ni Lord eh. Ang sabi dito, lumubog ka ng 7 beses. Kayo, gagawin nyo yun? Sasabihin agad natin, Lord, bakit 7 beses pa? Pwede namang isa lang eh. Bakit 7 pa? Gusto na Lord 7 eh. Ay, anong gagawin natin? Lord, sige, isa na lang. Nakakatamad naman yun. Di ba? Minsan pag naglilingkod tayo kay Lord, nakakatamad. Sino dito tinatamad maglingkod kay Lord? Dapat tayong tama rin. Sabi nga nila,
Pilit kong nilalabanan yung katamaran, pero dahil hindi ko malabanan, kinampihan ko na lang. Kinampihan yung katamaran eh, no? So, ang point ko dito, di ba, minsan nag-expect tayo, Lord, ganito. Kasi may standard tayo minsan eh. Pag nangihingi tayo kay Lord, kapag nagpe-pray tayo minsan kay Lord, nilalagyan natin ng standard eh. Lord, gusto ko, pag nagkaroon ako ng gusto ko, Lord, pag nagkaroon ako ng jowa, this year, Eh, paano kung hindi ibigay sa'yo ni Lord this year yung jowa mo? 13 years old ka pa lang. Nag-aaral ka pa lang. Sabi ni Lord, 7 years pa! Ay, 13. Hindi pa pala 7. 20 ka pa lang, no? Di ka pa tapos. Sabi ni Lord, 15 years pa! Lord, ang tagal! Juwang-juwa na ako! Gusto ko ng magka-boyfriend, magka-girlfriend. Yung iba meron na eh. Sabi ni Lord, 15 years. Lord, pwede bang magpe-pray ka pa, Lord, gusto ko na siya eh. Kasi siya na yung nakikita ko mapapangasawa ko. 13 years old ka pa lang. Hiyang-hiya naman ako sa mga 35 dito. 36. Parang ako last year. Hiyang-hiya naman ako sa inyo. So, ganun kasi tayo eh. Parang, Lord, gusto ko ganito Gusto ko ganito. Eh, pero sasabihin ni Lord, hindi pa. Maghintay ka pa ng matagal. Lord, ang tagal! Ba't kailangan pang ganito? Bakit kailangan maghintay? Basta maghintay ka. Ngayon, hindi ka sumunod. Pahala ka. Tapos mag-iiyak-iyak ka kay Lord pagkatapos mong mag-boyfriend. Lord! O, iningi mo yan eh. Ginusto mo yan eh. Pero kinintay mo yung tamang panahon para kay Lord, sasabihin ko sa'yo, hindi ka magsisisi. Amen? Amen. Palakpakan po natin yung Panginoon. Huwag ka magmadali. Huwag ka magmadali. Itong sinaaman, medyo nagmamadali siya. 7! Bakit 7? Pero, sige, gagawin ko. 7. 7 na lubog. 7 means perfection. Okay, kaya po 7 yan. Perfection and completion. Kaya nga 7 days. After 7 days, okay, tapos na lahat, nalikha na lahat, pahinga na. Okay, completion and perfection. Pero walang perfecto. Ibig sabihin lang nun, tapos na. Pero ang point ko po dito, ganun yun. Kapag huwag tayo mag-expect, huwag tayo magsabi agad, Lord, gusto ko ng ganito, dapat ngayong taon. Mabibigo ka kapag ganun. Dahil inuunahan mo si Lord eh. Paano kung di ngayong taon yan ibigay ni Lord? Paano kung next years pa? Dami eh, no? Mabibigo ka talaga. Kasi inuunahan mo si Lord eh. Ikaw yung nagsaset ng time eh. Sabi mo, ang magandang prayer, katulad doon kay Jesus, let your will be done. Amen? Ganun dapat yung prayer po natin. Ang kalooban mo ang masunod, hindi yung sa akin. Kahit gusto ko ngayon na, pero Lord, ang kalooban mo pa rin ang masunod. Si Lord, let this cup pass by me hanggat maaari ayoko maranasan to. Pero Lord, let your will be done. O ano nangyari? Naligtas tayong lahat. Amen? Kung hindi ginawa ni Lord yun, kung sinunod ni Lord yung ano niya, kasi tao rin si Lord eh. Si Jesus, nagkatawang tao, hindi mo masisisi yun, na maranasan nyo yun. Pero sabi niya, Lord, let your will be done. Kapag ginawa mo na, sinimulan mo na yan, yung ganyan yung katwiran mo, let your will be done, maraming magandang mangyayari sa buhay mo. Palakpakan natin yung Panginoon. Pag yung sa kalooban mo yung masusunod, hindi magiging maganda yan. Sasabihin ko sa'yo, masisira yan. Masisira yung magandang plano ng Diyos sa buhay mo pag sinunod mo yung kalooban mo. Pero kapag nilalagay mo palagi sa puso't isipin mo, let your will be done, Lord, kahit ano pa yan, kahit masakit, kahit mahirap, kahit nakakapagod, let your will be done, sinisigurado ko sa'yo, merong magandang mangyayari sa buhay mo pagkatapos mong gawin yun. Proven po yan, mga kapatid. Huwag tayong nagmamadali, huwag natin pangunahan si Lord. Sundin po natin kung ano yung gusto ni Lord. Kahit mahirap, itong part na to kay Naaman, actually, may pride siya eh. May pride siya, na-confuse siya, hindi niya alam, gagawin ko ba to? Pero, yun nga eh. Ang point ko rin pa dito, isang gusto ko makita nyo, para bago tayo lumipat sa ibang point, yung dalawang servant, babalikan ko yon. Servant po sila, pero sinunod. Anong point ko dito? Kahit sino mga kapatid, kahit anong tingin mo sa sarili mo, kapag may mga tao, kahit mas bata pa sa'yo yan, kahit sabihin natin na mas, na mas may pinag-aralan ka sa kanila, matuto ka na makinig pa rin sa kanila. Dahil pwedeng gamitin kahit sino. Kahit sino yan. Hindi lang yung mga matataas, hindi lang yung mga tinitingala mo yung gagamitin ni Lord para ma-encourage ka, para malaman mo yung mensahe ng Panginoon. Kahit yung mga mas mababa sa'yo, kahit sino pa yan,
gagamitin ni Lord yan. Ito po yung servant ginamit. Kasi minsan nakafocus lang tayo, doon lang ako makikinig sa mga gusto kong pakinggan. Pero kapag bata yan, wala yan. Hindi po mga kapatid, magkaroon tayo ng teachable heart. Yung puso na handang magpaano, alam mo yon, makinig. Kahit sino pa yan. Kasi ito, kung di siya nakinig dito sa mga servants, sasabihin niya, wala, ba't ako makikinig sa inyo? Wala. Pride ang pinairal. Hindi siya gagaling. So, minsan kahit nga bata, yung mga anak nyo na yan, pwede nyo rin may makuha kayo sa kanya dyan, ma-encourage kayo dyan. Minsan kasi akala natin, dahil mas may experience ako, ba't kita pakikinggan? Mas matanda ako sa'yo, mas may experience ako sa'yo. Yan po yung naging struggle ko dati nung una ako nag-preach. Sinasabi ko po yan sa mga estudyante ko po. Isa sa pinakamahirap gawin, na totoy ako nung nag-preach ako noong almost 10 years ago. Naalala niyo yung una kong preaching? O, di na naalala. Anong title ko? Hindi ko malilimutan yung ano ko nun eh. About yun sa rules. Anyway, yun yung una kong preaching, sabi ko, Lord, paano ko ito gagawin? Paano ko magpipreach? Unang-una sa lahat, kasi simula ko palang mag-Bible school. Though nag-aaral na po ako noon. Pangalawa, ang bata-bata ko pa. And then, naharap ako sa mas may experience pa. Mas matagal pa sa akin. So, paano ko gagawin yun? And then, doon binuksan ni Lord yung heart ko. Sabi ko, bakit? Ikaw ba yung magsasalita? Yes, ako yung gagamitin, pero yung mga lalabas, galing po yan sa salita ng Diyos. So, technically, ang magsasalita, yung banal na spirito. Kaya kung ano po yung naririnig nyo ngayon, hindi po ako yung naririnig nyo. Dahil kung ako mismo, nagugulat din ako sa sinasabi ko. Hindi po, totoo po mga kapatid, hindi ko po ito magagawa. Alam nyo po yan. Hindi ko magagawa itong mga ginagawa ko, yung mga sinasabi ko na to, kung wala yung banal na spirito. Kung wala yung tulong po ng Diyos. Hindi ko po mababanggit to, masasambit sa inyo to. Imagine niyo batang-bata ako noon, at hanggang ngayon, bata pa rin naman. Bata pa rin naman. Pero imagine mo, sabi ko, paano ko magagawa yun? Pero sabi ko, syempre, parang ito, ang tingnan mo dito, kung ano yung kayang gawin ng Diyos sa buhay mo. Kung paano kanya gagamitin. Ipinili ka ng Diyos eh. Ba't ka matatakot? At ang maririnig sa'yo, syempre, ang salita ng Diyos. Kaya nga pinapangaral natin, salita ng Diyos, hindi po salita ng tao. Yan po yung lagi natin gagawin. Pag nag-preach kayo, kapag nag-evangelize kayo, hindi nyo salita yan. Huwag ma-pride. Okay? Ito po ay salita ng Diyos. So, ano man po marinig natin na utos ng Diyos, halimbawa ngayon, minsan, habang nakikinig kayo ngayon, meron biglang revelation sa Lord sa inyo. Sundin nyo po yan. Sundin nyo na po agad yan. Huwag nyo nang palagpasin. Do me question, Lord, bakit? Pero sige, susunod ako sa'yo. Susunod ako sa'yo kahit ano mangyari. At lastly, mga kapatid, tingnan po natin yung Naaman's cleansing. Yung paglilinis sa kanya. Sabi dito, verse 14, kaya pumunta si Naaman sa ilog Jordan at naglublob ng 7 beses. So yun po, sinunod na. Okay? Gaya ng ipinagbibili ng propetang Eliseo. Nagbalik nga sa dati ang kanyang laman, okay, pati laman, no? At kuminis ang kanyang balat tulad ng kutis bata. Ang galing naman. Yan po yung message, oh, di ba? Naipasok, ang galing naman. No? So, yan po yung nangyari. Sa preaching po, mga kapatid, kailangan, ano ka rin dyan, creative. Hindi lang basta gagawa ka ng preaching, papasok mo lang yan. Sa homiletics po, sa mga nag-aaral ng Bible School, alam niyo po yan. Okay, kailangan, yung kung paano mo siya maririnig ng tao na, alam mo yan, medyo catchy, kasi inaantok na kayo eh. Di ba? May part po yun, kailangan gawin niyo po yun. Pero, ang point ko dito, sumunod si Naaman. Ang sabi niya, sige na nga, parang gano'n, parang siguro parang napilitan lang siya, pero sabi ko, subukan ko na nga, baka naman talagang gagaling ako, makapaglubog na nga. Di pa naman siguro naliligo yun. Wala. Di ba? So, lumubog na siya. So, in short, sumunod po siya doon sa pinag-uutos. Muli, ito po, si Elisha, siya po yung ginamit ni Lord. Okay? Tandaan niyo po, wala pa pong katulad ng Bible natin ngayon noon. Though meron po noong meron silang ginagamit na mga law, binabasa nila. Pero usually, nagsasalita yung Diyos sa mga tao through the prophet. Ngayon, may mga propeta pa rin naman po. Okay? Pero sa ngayon, ang Diyos, kumikilos po siya at nagsasalita sa pamamagitan ng Biblia. Pero ang point ko po dito, sinabi ni Elisha, sige 7 beses, yung sinabi sa kanya ni Lord eh. Pinapasabi lang ni Elisha eh. Sinabi lang ni Elisha. So, lumubog na siya. At nakita naman natin, nung ginawa niya po yun, nung ginawa po ni Naaman, yung paglubog,
Ang sabi, imagine niyo yung pag-angat niyang ganun, tinignan niya, wow, only Bello touches my skin. Diba? Gumanda, nawala yung nawala yung ano sa balat niya, sakit. Kuminis mga kapatid. Gumaling. Kaya ang galing. Tignan nyo, pag sumunod ka talaga kay Lord, meron magandang mangyayari sa buhay mo. Meron talaga. Ito po yung proven po yan. Unang-una sa lahat, imagine niyo yung favor, sabihin na natin, para sa lahat, yung blessing, pwedeng ibigay ni Lord kahit kanino yan. Dahil una sa lahat, nilikha tayo, lahat ng Diyos, according to His image. Kristiyano ka man o hindi, nilikha tayo according to His image. So, meron pa rin, ibig sabihin nun, yung mata ni Lord, layo na dyan, or si Lord layo na dyan. Doon may kasalanan, pero ang punto ko dito, kung yung mga tao na nasa labas, na wala kay Kristo, kumikilos yung Diyos, papaano pa kaya sa atin na nakikristo? So, expect nyo po, kapag nakikristo po kayo, yung favor pa ng Panginoon, mas malapit sa inyo. Amen po ba? Mas malapit po yung favor ni Lord sa inyo. Pero yun nga, minsan, kailangan mo maghintay. Minsan kasi excited tayo eh. Lord, gusto ko nang ma-promote! Okay, ipopromote kita, pero wait lang. Kasi minsan, hindi agad ibibigay ni Lord. Kasi baka mamaya magyabang ka eh. Nakikita niya yun eh. Minsan yung pagyayabang, yan yung magkukos naman ng pagbagsak mo. So ayaw naman ng Panginoon yun. So dyan sa paghihintay mo na yan, ang ginagawa ni Lord, inaayos niya muna yung puso mo. Habang hinihintay mo na makuha yung promotion na yun, or anuman yun. Habang nandiyan ka sa process na yan, ang ginagawa ni Lord, okay, sige, diyan ka muna, basta maghintay ka lang, aayusin ko muna yung heart mo. Gusto ko muna maging tama yung heart mo para pag naabot mo na yan, hindi ka magyabang at hindi ka bumagsak. Kasi baka mamaya pag minadali mo, Lord, akin na, gusto ko na yan. And then nakuha mo, nagyabang ka, bumagsak ka rin, mas mahirapan ka. So hintayin mo lang. Hintayin mo yan, yung process na yan. Minsan, tao tayo, tandaan nyo po, may pride pa rin tayo. Kahit sino ka pa. Mamaya, magyabang ka. At minsan yung mga pagdaan mo sa mga ganyan, di ba? Baka mamaya, masyado ka nalang umasa sa sarili mo, di ka na umasa sa Diyos. Minsan sa paghihintay, doon natin nakikita, at doon nabubuksan yung puso natin at isipan natin, na dapat tayo ay sumunod sa Diyos. Kasi baka pag wala ka ng paghihintay na ginawa, wala na. Aasa ka na lang sa sarili mo, magaling ako, okay na to, kaya ko na to. Pero hindi, minsan ipapadaan ka ni Lord sa mga ganyan. Sa matatagal na proseso, sa mga prosesong ganyan, paghihintayin ka niya. Pero sulit po lahat ng paghihintay. Tandaan niyo po yan. Sulit lahat yan. Sulit lahat ng paghihintay, ng pagod, ng hirap nyo. Kung kay Kristo kayo, naka-align yung kalooban nyo kay Kristo. Amen po ba? Wala kayong masasabi. Wala kayong masasabi pagdating po ng panahon. Sabi mo na lang, buti na lang Lord, sumunod ako sa kalooban mo. Buti na lang. So yun po mga kapatid, yung maging heart po natin, no? Huwag po tayong magmadali. No? Kung sinabi ng Lord, 7 beses mong gawin. Pag sinabi ng Lord, maghintay ka ng 7 taon, maghintay ka ng 7 taong tribulation. De, joke lang. No, walang masasama sa tribulation, no? Tandaan niyo po mga kapatid, hindi tayo nagmamadali. Kung nakikita niyo yung iba, nandun na, yun yung pick nila, yun yung ano nila, yung prime nila. Sige, okay. Pero meron kang tamang panahon para sa Diyos. May panahon ka. Hintayin mo lang yun. At huwag mo hayaan na yung pride mo yung sumira doon sa magandang plano ng Diyos sa buhay mo. Okay, meron pong magandang plano yung Diyos sa buhay natin. Sabi mo sa katabi mo, may magandang plano yung Diyos sa'yo. Hintayin mo. I-claim nyo na yan, i-claim nyo na po. Tapikin mo sa tabi mo para yung blessing. Magpasa-pasa yung blessing. May magandang plano yung Diyos sa'yo. Sa pag-aaral mo, sa business mo, sa pagtrabaho mo, sa pamilya mo, sa future mo, sa lahat. May magandang plano. Hindi pwedeng wala. Okay? So yun po, nakita natin dito, gumaling siya. Okay? Ang nagpagaling, syempre, walang iba, kundi yung ating Diyos. Yung cleansing po na yan, mga kapatid, kaya cleansing yung tinawag natin dyan. Kasi, ang sakit sa balat na yan, pag tumingin yung mga tao during that time sa sakit na yan, marumi siya. Hindi lang po kasi pinag-uusapan dito, physical na sakit eh. Parang ang dating dito, kaya ka nagkaroon ng ketong kasi marumi ka. Sa loob mo rin. So yun yung tingin nila, parang ganun. Kaya kapag may ketong ka, talagang lalayuan ka ng mga tao, hindi lang dahil sa sakit mo, kundi dahil marumi ka. Pero nung lumubog siya doon sa Ilog Jordan ng 7 beses, ano nakita natin?
Nagkaroon ng cleansing. Gumaling. Saan si Jesus nilubog nung siya ay binautismuhan? Saan? Ilog ng Ibayo? Ano? Ilog Jordan. Amen. May significance po yan. Ang Ilog Jordan, mga kapatid, marami nangyaring magaganda dyan. Kahit sa una pa lang, di ba? Pagpasok nila sa Wall of Jericho, mga basagin nila yung Wall of Jericho. Si Jesus dyan po binautismuhan. Nilubog din po sa tubig. At nung pagtaas, syempre, pag sa baptism, di ba? Pag bumalik sa sa bagong pagkatao ka na. I mean, hindi mawawala ang kasalanan mo. Ibig sabihin nun, pinapakita mo publicly na ikaw ay nakikristo. So, ibig sabihin, pinapakita nun, symbolically, na ikaw ay bagong nilalang na sa paglubog na yon. So, nung binautismuhan po, naalala ko tuloy, binautismuhan po kami doon. Grabe po yun. Binautismuhan kami sa Jordan River. Sana po, yun din yung pangarapin nyo. Ako, pangarap ko po yun. Sabi ko, gusto ko mabautismuhan sa Jordan River. Kung saan mismo, binautismuhan si Jesus. Binautismuhan po ako nun. Sabi ko, grabe, ibang-iba yung feeling. No, mapapanood nyo po yung vlog ko nun. May vlog ako nun. Patungkol po doon sa ko sa Jordan River. Grabe. Ibang-iba po yung pakiramdam. Doon na, bautismuhan na po ako. Pero yun po, pagpapakita lang ng, wala lang, para makita mo ulit. Parang i-rebaptize ka. Pero, syempre, yung una, yun talaga yung una. Pero, ang sarap ng pakiramdam nun. Sa sobrang sarap ng pakiramdam namin nun, naligo kami sa Jordan, sa Ilog Jordan. So, Pinoy, so dahil mga Pinoy kami, naglanguyan kami doon sa Ilog Jordan, ayan, napagalitan tuloy kami. Isa, bawal daw maligo doon, sacred place po yun eh. Eh kami naman, nagsilanguyan, tuwan-tuwa pa, alam mo, Pinoy, alam mo naman, Pinoy, bahangan, naliligo eh. Sa bahangan, nagsisiswimming tayo eh. Siyempre, pag Pinoy kami, ganun. Naligo kami sa Jordan River. Siyempre, anuhan yun eh. Sagrado yung lugar na yun eh. Yung guide namin, galit na galit. Sabi, ba't kayo naligo dyan? Ba't kayo nagaganyan? Sabi niya, tas ang ingay pa namin. Anyway, ang point ko lang doon, ay Pinoy eh. Pero siyempre, hindi namin alam eh. Kung alam nang namin, siyempre, masaya kami eh. Pero kung alam namin, hindi naman ang gagawin namin yun na kami doon. Para kami mga, Pinoy na Pinoy talaga. Alam mo naman mga Pinoy, di ba? Basta makakita ng tubig yan, magtatampisaw. Eh, Jordan River pa. Di ba? Napagalitan kami nun eh. Aalisan kami nun, nag-aalis namin. Puntahan kami agad sa Anyway, nung time po na yon or yung Jordan River, nakita po natin, symbolically, makikita natin na talagang ito po yung pagpapakita ng new beginning. New beginning, symbolically. Jordan River, tumawid yung mga Israelita, di ba? New beginning for them yun. Nung umano sila, tumawid sa Jordan River. No? Si Jesus, nung binautismuhan, nagsimula yung ministry niya. Okay? Actually, pagkatapos ng bautismuhan ni Jesus, umatake si Satan bigla. No? So, ibig sabihin, mga kapatid, may magandang mangyayari kapag tayo ay, hindi man tayo pupunta sa Jordan River, pero ibig sabihin, kung pupunta ka sa presensya ng Diyos, okay, kung pupunta ka sa presensya ng Diyos, lalapit ka sa presensya ng Diyos, merong pagbabago mangyayari, may cleansing na mangyayari. May mababago, hindi pwedeng wala. Ano mo gusto nyo mabago sa buhay nyo, ano mo gusto nyo mabuo sa inyo, mabuo ulit, ibig sabihin, kung may nasira sa inyo ngayon, may na-damage sa inyo ngayon, ano man po yan, physically, emotionally, mentally, lalo mentally ngayon, matindi po ang atake ni Satan mentally sa mga tao, lalo sa mga kabataan. Sobrang tindi po ng atake ni Satan dyan. Pero kung ano man po yung damage sa inyo na yan, sinasabi ko po sa inyo, pumunta kayo ngayon doon sa inyong tagapaglikha. Wala na pong iba. Ang pinaka nakakaalam ng mga aayusin, ng mga detalye, dyan sa mga damage sa inyo, walang iba kundi yung Diyos lang na lumikha mismo sa inyo. Siya ang nakakaalam ng lahat ng aayusin sa iyo. Walang iba. Tandaan niyo po yun. Dahil siya yung nakakaalam, siya yung naglikha eh. Siya nga nag-create sa iyo eh. Hindi siya yung nakakaalam. Kung may nasira dyan, siya yung mag-aayos niyan unti-unti. At babalik ka. Sabi dito, nakita natin dito, naayos eh. Bumalik sa dati eh. At bumalik, naging parang skin ng baby ulit. Itong sinaaman. Sino may gawa nun? Yung Creator. Amen? Yung Creator. So, lahat po tayong lahat. Tayo po na mga may issue, may damage, broken, or ano man po, may sakit, may karamdaman. Ngayong umaga po na ito, tayo po ngayon ay lumapit sa ating Creator. At magpaayos po tayo. Tayo pong lahat ay tumayo.
Palakpakan po natin yung Panginoon. Sabi ko nga po, itong church na to, lugar lang ito, tulad ng Jordan River, river lang yon. Pero dahil lumubog siya doon sa Jordan River, may nangyaring maganda. May nabago. Bago siya lumusong doon sa Jordan River, may issues, may ketong, pero nung pag-ahon niya, ang 7 beses, may nabago na. Gumaling. Wala man tayo sa Jordan River. Pero kanina, kung pumasok kayo ng church, may issues kayo, may damage, yung heart nyo, or kung ano man, ano mga pinagdadaan, may sakit kayo. Right now, by faith, maniwala tayo, paglabas natin, maayos tayo. By faith, mga kapatid, yun yung kailangan natin, faith. Sabi ko nga, walang kapangyarihan tong church na to para pagalingin kayo. Hindi po. Ang may kapangyarihan para pagalingin kayo, ayusin kayo, ay yung faith nyo. Kahit saan kayo pumunta, pag may faith kayo, kayo po ay magiging maayos. Kayo po ay gagaling. May karamdaman kayo. Pero ngayon po, magkaisa po tayo ngayon na umasa sa kagalingan, sa kaayusan na ibibigay sa atin ni Lord. Wala pong perpekto. Ang sabi ko nga po sa inyo, pumunta kayo sa church na ito, sa lugar na ito, dahil alam nyo hindi kayo perpekto. May issues pa rin kayo, may mga kasalanan pa rin kayo, pero hindi ibig sabihin yan, hanggang dyan na lang kayo. Ngayon po yung araw na para tayo ay magpalinis, magpa-cleanse sa Panginoon. Ngayon po yung araw para magpaayos tayo sa Panginoon. Ngayon po yung araw para mas ibigay natin yung buhay natin sa Panginoon. At mas magtiwala po sa Kanya. Sige po ngayong umaga po na ito, isat po natin yung heart and puso po natin sa Panginoon. Ano man po yung ini-impress sa inyo ng Lord ngayon, na gawin nyo, tulad ni Naaman. Iba-iba po yan. Pero kung ano man po yung ini-impress sa inyo ng Lord ngayon, na gawin nyo. Gawin nyo po yan. Huwag kayong magdalawang isip. Huwag kayong ma-confuse tulad ni Naaman. Huwag nyo nang gamitin or huwag na kayong maging ma-pride sa kung ano man po yung inuutos ng Diyos. Sundin nyo po yan ng buong puso. At sigurado po, hindi kayo magsisisi kapag sinunod nyo yung Panginoon. Sige po, bigyan ko kayo ng ilang mga segundo para ipanalangin sa Panginoon ano man po yung mga meron kayo ngayon na issues, brokenness, mga sakit, karamdaman, mga challenges nyo po ngayon na kailangan nyo ayusin sa buhay nyo. Sige po, wala pong imposible sa Panginoon. Yung Diyos na nagpagaling kay Naaman, siya rin po yung magpapagaling sa inyo ngayon. Hindi po nagbabago yung Diyos. He's the same yesterday, today, and forever. Walang nagbago sa Diyos. Siya yung nag-aayos. Siya yung nag-create. Kung nasira ka, ayusin ka niya. Nasira yung buhay mo, may pag-asa pa, ayusin ka niya. At mas maganda pa kaysa sa dati. Tulad ng Naaman. Halos wala ng pag-asa, pero nakita po natin, may pag-asa pa pala. Hallelujah. O Diyos, nandito po kami ngayon, nagpapakumbaba sa iyong harapan. Ano man po, Panginoon, yung mga kasalanan na meron kami, Lord, sa iyo na po namin ito ipinagkakatiwala, O God. Nagkakasala pa rin kami, pero Lord, sa mga pagkakasala na ito, Lord, tinatalikuran na po namin lahat ito. Maaaring ito yung nagiging nagbo-block, Panginoon, sa mga bibigay mo sa aming mga pagpapala. Pero right now, Lord, inaalis na po namin ito, Lord. Sa iyo na po namin pinagkakatiwala. And Lord, ngayon din po, kung ano po yung mga damage kayo sa mga kapatid ko na ito, Lord, alam mo po yun. Ikaw ang nakakaalam ng lahat. Lord, right now, ayusin mo po sila. Ayusin mo, Panginoon. Walang imposible sa'yo. Kung meron mga may karamdaman dito na kailangan gumaling, Lord, pagalingin mo sila. Pagalingin mo sila. Kung meron mga ngayon, mga pinagdadaanan, emotionally, mentally, Panginoon, anxiety, depression, O God, mahirap itong pagalingin, pero Lord, alam ko, pagagalingin mo yung mga kapatid ko na merong ganitong klaseng kalagayan. Tulungan mo sila na ma-overcome po nila itong depression na ito, itong anxiety na ito, Lord. Palitan mo, Panginoon, ng kapayapaan yung puso nila. Palitan mo ito, O God, ng peace. Palitan mo ito ng kasiyahan kung nalulungkot sila. Tulad nung kung paano mo pinaltan yung balat ni Naaman.
kaya mong i-turn yung mga bagay-bagay ngayon na imposible. Ano man po yun. Hallelujah, hallelujah. We praise you, Jesus. We honor you today. Lord, sa'yo lamang kami nagtitiwala. Sa'yo po namin pinagkakatiwala ang lahat, Panginoon, sa mga kapatid ko na ito. Lord, nawa nga yung faith po nila ngayon, ang makita mo. Pairalin po nila ngayon yung faith nila. Ano man po ito, may kahilingan po sila. Sige po sabihin nyo sa Panginoon kung anong kahilingan nyo ngayon. Ano yung gusto nyo ipaayos ngayon. Naririnig po tayo ng Panginoon. Alam po ng Diyos yung heart nyo. Pero ang gusto ng Diyos ngayon, sabihin nyo sa Kanya directly. Ano to? Sabihin mo yan, sinasabi ng Diyos. Hallelujah. Lord, narinig mo po yung hiling ng mga kapatid ko na ito. Nawa nga, Panginoon, ibigay mo ito according to your will, Lord. According to your will. Ang kalooban mo ang masunod sa buhay ng mga kapatid ko po na ito. At matuto silang maghintay. Maaring di pa ngayon, di pa bukas o sa mga susunod. Pero Lord, bigyan mo sila ng heart na naghihintay at umaasa lamang sa'yo. Salamat po, Panginoon. Sa'yo ko na po pinagkakatiwala lahat ng mga kapatid ko na ito. Lord, alam ko na meron kang aayusin. Lalabas sila sa lugar na ito na merong panibagong lakas, panibagong sigla, at panibagong pag-asa na nagmumula sa iyo, Panginoon. Ganon din yung mga nasa online. Alam ko, Panginoon, pareho yung ibibigay mo sa kanila kung paano yung naranasan namin dito sa lugar po na ito. Salamat po, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan natin yung Panginoon.